Magandang oras po sa inyo lahat. Ako po ay nagpapasalamat na makaabot sa inyo lahat kung ano na nangyayari sa ating bansa. Dahil nakikita natin sa may ibang bansa, nagbabagsakan na. Ang latest, katatapos lang sa Madagascar, kahapon yata, tanggal na yung Presidente Ron. Mga kabataan lang na nagprotesta. Sa Nepal, sinunog pa yung parliamentary building nila, pati yung asawa ng Prime Minister, tanggal sila, sinunog pa yata. Korea, ilang beses na nakuno ang ano. Sa ibang bansa po, mga anomalyang ganito, nahiya po yung mga leader, nagre-resign. Sa iba, nagpapakamatay pa sa hiya. Dito po sa ating bansa, nagtataka ko kung bakit. Pinagpipilit nila yung hindi tama. Kaya kailangan baliwalagan ang ating kababayan. Huwag tayo makalimot ang mga nakaraan. At ito nangyayari ngayon na flood control, ito na pinakagrabe na anomalya sa buong history ng Pilipinas. Noong araw, porsyento-porsyento lang. Ngayon, ghost project. Ghost project na po, mga kababayan. At nakikiusap po ako sa mga kabataan, huwag po kayong matakot. Dahil future nyo ito, ipaglaban nyo, tumayo kayo. Wala na tayong kinabukasan kung ipagpatuloy itong gobyerno ito. Wala na po mangyayari, wala na po naniniwala. Sa nakikita kong survey, ang latest survey kahapon, 83% ang galit ng tao. Totoo, ang leader natin, maraming nakuha ang boto dahil nakalimutan na mga nakaraan. So, bilang isa sa tumulong, humihingi ako ng pamanhin sa mga mayors, councilors league, governors, and city mayors, and all leaders at lahat ng ating kababayan na nakumbinsi. Humihingi ako ng pamanhin dahil ako nagkumbinsi na iboto natin, akala ko nagbago na sila. So, yun po. Kaya marami na pong galit ang ating kababayan. Hindi lang flood control. Iba-ibang departamento. Kumbaga sa tawag nila na tip of the iceberg, kita mo konti, pero malaki sa loob. Kumbaga sa dragon, nakikita natin kayo, buntot lang. Marami po yan paghilayin nyo. So, sinabi ko na po, hindi na pwedeng tumakbo itong gobyerno ito dahil maski na marami na suggestion, narinig ko, sinasabi ni Senator Peter Cayetano, na stop election. Kasi focus tayo. Palagay ko, hindi resign tayo lahat. Wala na, lalong magkakagulo kung gano'n. Isa lang ang kausapin natin. Sino ba leader natin sa Pilipinas na binoto natin? President Bongbong Marcos. Siya lang ang kausapin natin. Bakit nangyayari ito? Kumbaga, bahay niya ito, siya namumuno. It is his command responsibility. Bakit meron yan? Every year, siya tumitingin sa mga budget. Siya ang nag-approve muna bago aprobahan ng Congress at the Senate. Ngayon, dalawang bagay lang. Mula nung umupo, 546 billion. Ang flood control lang yun. Iba pa yung mga iba. Bakit napunta sa ganito ang flood control? Siguro alam nyo na lahat. Graft and corruption, palagi tayo nagsasabi, graft and corruption. Paano masasolve ito? Kung sigaw lang tayo ng sigaw ng graft and corruption, wala pong mangyayari. Sa sistema ng gobyerno po natin, walang mangyayari po. Lumabas na si Napoles ng araw, ang dami na demanda, walang nangyari. Ang na-demanda yung ginamit nila, si Napoles. Eto na naman, yung mga lilit, inimbestiga nila, yung mga nagamit. Yung utak, sino po utak nito? Diretsuhin po natin. Mr. President, ikaw ang
presidente, ikaw ang leader, dapat kayo ang nakakalam lahat. Dalawang bagay lang. Hindi nyo tinolerate ito, hindi nyo alam. Kung hindi nyo alam, di wala kayong alam. Hindi pwede po yung gano'n na sagot. Kaya ang suggestion ko lang noon, siya ang leader, siya ang presidente. Para paniwalaan natin, unahin natin ang Ilocos Norte na imbestigahan, para malinis, maniwala tayo lahat. Then kami rin sa Ilocos Norte, lahat, imbestigahan nyo, maski hindi flood control. So, ganun lang po. Then, balikan natin, maniniwala po tayo. Bakit wala? Sinabi ko na ICI, huwag na kayo lumayo. Sa Ilocos Norte, tignan nyo lang. Dahil may balita na ako na ghost project, saka masama ang pagkagawa yung mga project nila sa flood control, nagagalit sila. Sa Senado, lumabas na ba Ilocos Norte? Wala po. Wala pa lumalabas. Up to now. Kaya napilitan na ako dahil akong binabanatan nila, this is all diversionary tactic. Ako binabanatan, nakalimutan na yung issue. So nagpadala na ako ng maraming tao sa Ilocos Norte. Marami po silang nakita. Ipapakita ko sa inyo mamaya. Isa lang. I-reserve ko yung mga iba. Papakita ko lang kung anong klase flood control. Meron sila sa Bintar, Parparuro, Bintar. Isa lang po ito, marami pa po susunod. So since madami po kayong ebidensya doon sa Ilocos Norte Go, in case po na invite kayo ng ICI to invite kayo para maging witness or ilantad nyo yung mga ebidensya, willing po ba si Doc Chari? Willing ako. Nung sinabi ko willing ako, nagsara na eh. So, ewan ko kung bubuksan pa nila. Sabi sa iba naman. Sa iba naman, meron na naman. Tatagal na tayo dyan hanggang investigasyon na tayo habang inuubos ang pera ng kabilang bayan. Sir, gaano kahalaga na unang imbestigahan ang Ilocos Norte na lugar mismo ng presidente? Para magkaroon ng kredibilidad ang presidente na magbintang sa mga ibang tao. Sa ngayon, si ganito, nag-aaway ng mga senador, congressman, at iba-ibang issue. So, bago ko makalimutan, gusto kong pasalamat sa isang gobernador na nakausap ko rin nung araw, gobernador ng Oriental Mindoro, Governor Bons Dolor. Kakilala ko po ito, maraming salamat po at kayo ang sumigaw yung mga ghost project dyan sa Mindoro. Sana po mga ibang gobernador, gayahin po natin siya. Sabihin niyo po lahat ang makalukuhan nangyayari sa inyong mga lalawigan at marami pa ito. And yung mga ibang may nakakaalam, tumayo po kayo. Be brave. Isa lang ang buhay po natin. Tignan natin, wala nang kinabukasan ang ating kabataan kung hindi tayo tutulong sa kanila. This is the future of our children's children. Tulungan po natin sila. Now, mag-schedule lang ang mga kabataan o yung mga mas hindi nag-aaral, sila mag-schedule. Huwag na yung mga politician mag-schedule ng rally. Isa lang. Isa lang po rally natin at susuportahan po natin lahat. Nakikiusap po ako sa mga anak ng mga general, anak ng mga pulis, payagan niyo po yung mga anak niyo dahil kinabukasan po nila ito. Kung hindi kayo lalabas, okay lang. Pero payagan niyo po yung mga anak niyo dahil kinabukasan po nila ito. Hindi ba baka sabihin na naman na doon sa Malacanang na insight into sedition yung para sila sa Biblia? This is supposed to be a free country. Pwede natin sabihin lahat ang gusto natin. So, kung ang sadya nila ipagtakpan itong kalukuhan, mali po yun. Kailangan po sabihin natin, at liwanag na si mga Diskaya, 3 years, 31 billion ang binigay nila. Sino nagbigay? Yung mga powerful. Sino nagbigay? Yung mga sa Congress, kay Speaker, dalawa lang tinuturo, Speaker at saka Saldico.
Kung wala kayong koneksyon doon, wala. Sino naman ang may-ari o boss ang dalawa? Ang presidente. So si presidente naman, oy, bisigan yan, bisigan yan. Dapat siya mangunguna. Ayun, mag-resign daw tayo lahat. Hindi po ako pabor diyan mag-resign lahat. Marami naman matitiro, mga leaders, hindi naman lahat masama. Pwede rin kung gusto nyo lahat. Pero hindi po, ang dapat mag-resign ang presidente dahil command responsibility niya ito. Siya namumuno. Sa mga ibang countries, nagre-resign po agad yung mga leaders. Sa hiya. Yung mga iba, nagpapakamatay pa. Kung yung mga iba, mga kabataan lang recently sa Madagascar, tanggal yung Prime Minister, kabataan nag-rally, matatapang sila. Pero naniniwala ko, mas matapang ang bang Pilipino. Ipaglaban natin ang ating mga kabataan, suportahan po natin sila, dahil kinabukasan po nila ito. Based po sa investigation nyo, doon po sa Ilocos Norte, may certain numbers po ba tayo dyan kung ilan po yung nakita nyo some standard or ghost project doon? Isa lang ito, may darating pa. Gusto nyo, pakita ko. Okay, sir. Pakita nyo nga dito sa screen. Isa lang po ito. Ay, sige. Gusto ko muna liwanagan yung balik nila sa akin na meron daw sa trap sa akin, sa trap. Inaamin ko sa amin yan, pero wala na kami pangalan. Now, yung anak ko, kalalagay lang pangalan niya dahil umutang. So yun, sinasabi ko lang, totoo. Ito ngayon, ang bigay ng Public Road and Highway. Sa trap po lahat yan. Magkano ang pondo? Liwanagin nyo nga. Ang pondo na binigay, Okay, sir. ito. Nag-umpisa pa ito 2017. Hindi, resulta nito. Bidding po ito. Noong 21, walang pondo. Noong 23, walang pondo. Nag-umpisa pa ng 2017. Tingnan yung binigay. 100 million lang. Nakuha ng SATRAC, 65 billion. So, bidding po ito panalo ng SATRAC. Hindi kagaya ngayon na mas malaki ang sinisingit nila pag may private. Ito, bawas po lahat to, kontrata ng SATRAC. 121, 65,000, 65 million, 18 million, 50 million, 51 million, 24 million, 54. Di wala isang million. Paano matatapos yung diversion road na ganun? 2021, walang pondo binigay. Panahon na ni Presidente 23, walang binigay. Wala nang pondo. Paano namin tatapusin? So yan, pwede na bisikan lahat. Pakukulong ko lahat yung mga engineers at SATRAC kung may kakukuhan. Yun po, banat nila sa akin, totoo, pirmago ng Public Road and Highway. Nakakuha kami in how many years? 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25. 9 years! Yan lang nakuha namin. Ang estimate, 924 million. Nakuha namin 780. 200 million na bawas. Yan ba kalukuhan? Yan ang tulay na bidding. Yun, tapos na. Punta tayo ngayon sa Doon gusto ko, sir. Ilocos Norte. Yan. Ito, sa Ilocos Norte, gabi, naghahabol sila ng project ngayon, doon sila, overtime. Pakita mo yung araw. Ito po ang mga project sa Ilocos Norte. Yan po ang flood control nila. Yan, wala kayong makita. Parang multo, wala kayong makita na project sa Bintaro. Sa Bintaro. Parparuro, sir. Parparuro, Bintaro. Isa lang po ito. Marami po akong iba. Nag-aabot sila, nagre-repair. Antay ba ICI bago ma-repair kung substandard. Pero hindi na mahabol dahil yung mga iba wala.
Pakita mo, di ba, marami pang mga pictures. Yan. Yan ngayon ang mga flood control nila. Ito, ang flood control. Parang di ba, ano kasi standard? Walang pang flood control. Pero may pundo yan, sir. May pundo na yan. Bayad ka. Bayad na. Ayan, o, mga flood control nila. May, So, hindi na po lalayo ang ICI. Punta kayo ron, makita nyo. Ayun, maski makita nyo yan, anong gagawin natin? Huwag naman natin gawin gago lahat ng mga Pilipino. It is the command responsibility of the President. Dapat maawa siya, mag-resign si Presidente para tapos na lahat. At wag na sanang antayin na mag-rally ang tao hanggang sa Malacanang. Nangyari na po ito nung panahon ang tatay nila. So dapat maawa ang ating Presidente sa mga kababayan. You have to go, Mr. President. Suggestion ko lang yun. Kung ayaw ang taong bayan, wala tayong magagawa. Isang rason kaya ito, sir, na ayaw paimbestigahan sa Ilocos Norte kasi yung pinapakita niyong ebidensya sa Bintar, sir. Isa pa lang. Isa pa lang yun. Isa pa lang yun. Isa pa lang. Isa pa lang lahat to. Isa pa lang lahat. Marami po. may knowledge na po ba tayo, Bob, kung sino, ilan yung magkano yung amount yung flood control net and sino yung contractor? Baka may diskaya. Meron, Diskaya. Si Diskaya, ang binigay sa kanya within 3 years term ni President Marcos, 31 billion. Kami siyam na taon na, wala pa 1 billion. So, 31 billion, paano nagkaroon si Diskaya ng, ginamit lang siya, binigyan ng pondo, tapos namorsyento sila, at sino mga gumawa, yun lang ikukulong. Hindi, yung utak. Kung hindi, tuloy-tuloy po ito. Dapat yung utak. Dapat, sino responsible? Kako nga, may mga testigo na, yung mga public roads highways mismo, na tiga-kolekta, diadala kay speaker at saka si Sardico. Saan naman diadala ni Sardico? Imposible naman siya lang. May mas mataas doon. So kung hindi alam ang presidente, kung hindi alam ang presidente, saan napunta yung pera? Sir, Hindi nila magagawa ito kung hindi walang powerful na nag-approve. kumbaga sir, sinasabi niyo na si Presidente Bongbong Marcos ang utak, mastermind, yung corruption na nangyayari ngayon. Well, hindi natin sabihin yan dahil sabihin nila. Iba na naman sasabihin. Pero kanino itong Pilipinas? Kailan Bongbong Marcos na siyang presidente. Kumbaga sa bahay, siyang padre na pamilya. Sinong bibintangan mo? Yung mga naglilingkod sa iyo. Ngayon, binibintangan lahat yung mga kalyado na lahat. Huwag lang umabot sa kanya. Ang liwanag po, maliwanag pa sa buwan. Huwag po tayo palinlang. It is his command responsibility. In other countries, ulitin ko, nagre-resign agad sa hiya. So dito po, ang only solution, mag-resign ang ating presidente, supreme sacrifice, para mas madali mag-imbestiga. Dahil sa ngayon, hindi ako naniniwala na lahat ng sinasabi nila na iba ang utak nito. Sir, sa mga interview niyo, sinasabi niyo na hindi siya presidente kung wala kayong tulong sa kanya. Totoo yun. Oo, sir. Anong tingin niyo, sir? Mahilig ba siyang gumamit ng mga tao, si presidente? Sabi siya, kamag-anak nila nagsabi sa akin, sinabi ko na noon, Manong, they are just using, gagamitin ka lang. Nung inibita ko ni Amy Marcos, pwede kayo magtanong kay Senator Amy Marcos. Siya nag-imbita sa akin. Manong, pwede natin tulungan si BBM maging Vice President dahil dinaya lang.
tawagin mo muna ang mga leaders sa North at kausapin ko sila ako. Tatawagin ko, pero gamitin ko pangalan mo dahil ikaw ang presidente ng Mayor's League. Sige, ikaw. Dumating naman mga leaders, governors, congressmen, mayors. This is exact word ni Amy. Thank you for coming so that we can help BBM for his vice presidential election. Vice president lang gusto. But Manu Chavit is a plan. Manu, can you tell us your plan? Well, kako, kung pupunta ka dyan sa vice president, marami ka mga kalaban, maraming issue sa iyo dyan. So, presidente muna, at that time, walang tatalo kay Inday Sara. At committed na kami lahat, mayors, ako, and all the mayors are committed kay Inday Sara. Mag-file tayo for president muna. Tapos, kung mag-file si Inday Sara, atras ka, I have the leverage to talk to Inday Sara na ikaw ang vice president candidate, protected ka na. Palakpakan na sila. Sabi ni BBM, thank you, Manong. Wala siyang ibang ginamit, kundi yung mga plano namin, ginamit lahat. Ako unang tumulong financially. So, the rest is history. So, nakikiusap po ako, nagsasabi lang po ako ng totoo. Kung ikulong nila ako, wala po ang magawa. Pero wag po tayong matakot, mga kababayan, dahil future ang ating mga anak at anak ng mga susunod na henerasyon. Pagpakawala niyo ito, magiging masamang president. So, tulong-tulong po tayo. Marami pong suggestion sa Senate, but I will stick to my suggestion. Si Presidente ang mananagot dito dahil siya ang Presidente. Kung man responsibilidad niya ito, siya ang namumuno sa ating bansa. Alam niya lahat to. Kung di niya alam, anong kwenta siyang Presidente? Yun lang po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Okay, go. Isa pa. Kaya daw galit po kayo kay President kasi hindi daw po kayo napagbigyan na ipwesto. Totoo po ba yun, Dog? Totoo yun, pero wala yun. Hindi ko inihindayan. We can survive. Totoo yun. Natural lang yun. Nag-recommend ako, ayaw, di okay lang. Antay ka, antay. Hanggang 3 taon pinag-antay. Hanggang antay Marcos ako. Natural lang yan. Kasalanan din nila. Sila, binarniyan ako. Gagamitin ka lang. Totoo nga, ginamit na ako. Pero may pinangako sa inyo about the pwesto. Palagi. Very promising couple. They're very promising couple. Marami pa yun, pero tatagal na tayo. Sir, ano lang reaksyon ng mga sinasakupan niyo sa Governors League, Mayor's League, Councilors League dahil kayo yung isa sa nagpanalo kay Presidente Bongbong at ngayon sir, nananawagan para sa kanyang pagbibitiw. Ano lang yung reaksyon niyo? Unang-una, humingi ko ng paumanhin sa mga Councilors League, especially Councilors League, Mayor's League, Governors League, at ang mga taong bayan na nakumpinsi. Pasensya na po at para ako nabudol tayo lahat. Okay. Sir, yung panawagan nyo na mag-speak out, especially yung mga kabataan sa future nila to, I think yung simbahan natin, merong organized na parang pandemya, mag-focus sila against corruption. Well, against corruption lang yan. Sino corruption? Hindi mo maubos yan. Kailangan tanggalin mo yung power. Yung power mo na nagpro-protect ito, mga graft and corruption. As simple as that. Okay. Hindi na kailangan tanggalin nyo na. Mahirap magtanggal. Magaganda ang mga batas natin, pero implementasyon, walang kwenta po. Sir, sa Ang mga maliliit na tao lang nakukulong. sa nabuo ng ICI, President Marcos, sir, may mga kredibilidad ba sila, sir, sa pag-imbestiga ng mga... Mababait lahat yan. Si Mayor Magalong umalis na, alam niyang walang mangyayari. Walang power. Pero honest, yung mga, ewan ko lang,
the result will decide kung sinong tao itong mga ito. Malalaman natin lahat. Kung ano masasabi niyo, sinasabi ng mga tao na DDS na daw po kayo. DDS. Hindi ko alam kung anong DDS eh. Yung support na daw ng LCS lang. support na daw ng Duterte. Wala akong alam sa DDS. Hindi ko alam nga yung issue yan, DDS eh. Hanggang sa LCS lang ako. So, sir, you find out na yung example sa Bintar na anomalya sa Ilocos Norte. So, ano nga saan ng mga kababayan natin nilalabas ko, sir? Marami po ba? Ang sabi sa akin, marami. Kaya nakikiusap ako, hindi na ako dahil sinasabi nila, ginagawa ko lang ito, galit ako sa kanila. Hindi naman. Yun ang sinabi ko eh. Walang pupunta eh. Walang naglalabas. Di. Anong gagawin ko? Kailangan gawin ko para may maglabas. Takot lahat sila maglabas. Walang pupunta ron. Nagtataka ako ICI kung bakit hindi sila pumunta sa Ilocos Norte. Unahin po nyo, tapos kami dito sa Ilocos Norte, magkakatabi lang po kami. Ito na siguro magiging rason, sir, na investigahan ng Ilocos Norte pag sa ipinalabas niyo po na anomalyang projects sa Bintar, sir. Well, I hope na ituloy na nila dahil may pinakita na ako. To prove na hindi totoo ito, kailangan pumunta sila doon. At least may point na, sir, na possible na mayroon din mga ganyan sa Ilocos Possible. Norte. Okay, sabihin natin possible. Pero pictures and video Don't lie. don't lie. Okay. Sir, kalpasan na television, kat napalit sa balik na topic, sir. Yes. Apresyaron daw. Meron po yung mga nag-appreciate sa inyo kasi wala kayo sa position, hindi kayo politiko. Tumulong po kayo. Isa po kayo sa malaking may tulong sa province of Ilocos Sur. Yung mga tumulong tayo sa biktima ng Bagyo at Lindol, sir. Kumusta po yung pagtulong natin, sir? Well, maganda naman at pasalamat yung mga local officials. Sa Bicol, saan sa Bicol? Masbate. Galing yun doon ang mga portable hospital namin, portable kitchen. Then tumuloy sila hindi lang sa Bugo, other towns na naapektuhan ng mga lindol. Umikot-ikot sila, ilang araw sila ron. Mahigit sa linggo, pagod na po yung mga doctors namin doon, so pinauwi ko na sila. Dahil kailangan din ni Governor Jerry yung mga ibang doctors dito din. At gusto ko pong ipaalam sa inyo lahat na ang Ilocos Sur po is one of the few na we have 8 hospitals, government hospitals, libre po lahat. Sa Ilocos Norte, hindi yata libre. Pero sa Ilocos Sur, libre po lahat. And other places. Okay. Nagpapatuloy pa din, sir, yung tulong nyo doon sa mga ibang napektuhan? Tuloy-tuloy po ba? Kung may mga kalamidad, tuloy-tuloy. Mas hindi, actually wala ka, nagpapadala kami. Okay. Basta may nag-request, nagpapadala po kami. Sir, ito po yung viral na panawagan nyo sa mga Pilipino, yung kung may kailangan ng tulong po. Mga disaster na mangyari sa inyo, please don't hesitate to call the provincial government of Ilocos Sur through Governor Jerry para makatulong po kami. So, ulitin ko po, marami kaming hospital, marami kaming mobile hospital, 6. Meron kaming 6 na portable kitchen, pwede mong pakain pag may disaster. Tawagan niyo po kami at nakahanda po ang lalawigan ng Ilocos Sur tumulong sa ating bansa. Maraming salamat po. Ako ang nag-apuno, hindi ako tinutulungan ni Governor Jerry. So, sir, nagpakain pa kayo, sir, ha? Ano pa kayo? Tuloy-tuloy. Aros kaldo yun, hindi ito pas. Aros kaldo. Okay. Sir, yung napatay yung Chavit Coliseum dito sa lalawigan natin, yan ay dedication natin sa mga dito sa RACF ng 71 na nagawa niyo po. Sir, may mga parating na, mga national event. Like bukas, PBA, nandyan na. May plano po kayo na mag-invite din para yung mga international events, sir? Yeah, eventually, yan na infrastructure na yan ang matagal lang asam-asam po na magkaroon tayo para makaibigan tayo international. Tsak yun, naghahanap na kami ngayon mga international na ilalabas natin.
to attract tourists at makakatulong sa ating lalawigan. Kasama na rin ang mga kapitbahay natin probinsya dito sa Region 1. Okay. So, from PBA, baka next year, baka NBA na. Yung pupunta sir, NBA. But subukan natin. Mahirap ba ako, pero siguro mga K-pop dancer muna. Yes, yun nabangan nila sir. Para mag-enjoy From naman. Korea. Okay. Sir, mag-enjoy ka sa Okay. isang tanong. So, Doc, may lumalabas na single daw kayo ngayon at naghahanap po kayo ng asawa. Yun, totoo yun. Totoo yun. Binata na ako, byudo na ako. Matagal na akong byudo. Talaga naghahanap ako dahil kailangan naman may mag-alaga sa akin. So talaga naghahanap ako. Ano po yung Hindi ko pwede na yan. Ano po yung qualifications? Qualifications. Simple lang, basta mabait, okay. Mabait. Mabait lang, okay. At maganda sir, maganda. Yes, maganda. Naman may issue. Katamtaman lang. Doc, may issue. Mahirap yung maganda, marami kang kaagaw eh. Sir, May issue po ko Sir, sa artista na bata. after Rian Hindi naman. Santos, Baka ako na mag-alaga nung bata. after Rian Santos sir meron na naman si Jillian Ward. Hindi totoo yun. Kawawa naman yung bata. Hindi totoo yun. Sir, balitang dami nag-apply ngayon sa messenger ninyo, sa page po ninyo, Paghalo ng na asawa. maging caretaker ninyo, sir, pagtanda nyo. Meron na po ba kayo napili, sir? Wala pa. Or open pa po ang mag-apply? Open. Pati LGBT. Wow. Okay. So sir, sa sandali ito, maraming salamat sir at may sabihin po kayo sa ating mga kababayan sa entire world. Sir, please. Maraming salamat po. Kung pakinggan niyo mabuti, tumutulong na ako kay President Marcos. Para magkaroon siya ng credibility, unahin niya yung probinsya niya. So yun lang pakinggan ko, walang pumapansin. Kaya ako nilabas ito. Na kung nagkasala ko ngayon, wala akong magawa dahil we have to do this dahil kinabukasan na po ang ating mga kabataan to. Kaya wag kayong matakot ang mga kabataan. Alam ko matatapang kayo. Pero we should coordinate. We should move as one. Kayo mag-schedule. Wag yung mga politician. Ang isang rally lang kung ayaw magbitaw ang presidente natin. Pag-rally tayo, pagdasal natin, makiusap tayo sa kanya to have a supreme sacrifice for the sake of the future of our children. Dahil sinabi ko na nga, itong issue ito, nasa kanya yan. Para itong gobyerno natin ngayon, masisan na, dami ng issue. Iba-iba, hindi lang flood control. May narinig na naman ako, hindi ko na sabihin mga by-diver. Ang taktika nila ngayon, di na divert. Ito, imbestiga muna, imbestiga. Wala na, hindi na abot sa mastermind. So, sino namamahala itong gobyerno natin? Isa lang, President Marcos. Kung gabaga sa gobyerno, isang sasakyan, pa-repair mo man, pa-overhaul mo, pag pinandar mo, atras na. Hindi na abante. Wala na po tayong kinabukasan, wala nang progress. Ang tawag diyan, retrogress or pabalik-taran ng progress. So hindi na po pwede, Mr. President, mag-unite pilit. Wala na po naniniwala sa inyo, 18% na lang ang naniniwala. So maawa po kayo sa ating mga kababayan, especially for the future of our children. May mga anak din kayo. So wag nyo nang antayin, magalit pa ang tao. So yun lang po. At yung mga bumabanat naman sa akin, okay lang. Pero magpakatotoo kayo para paniwala kayong tao. Lahat yung sinabi nyo, walang katotohanan. Public holiday, sinagot ko na. Pag-aari namin. Pinagbitaw ko na lahat ng anak ko. Hindi ko alam, yung isang anak ko, sinangla pala, humirap ng pera, ginamit, nilagay ang pangalan niya. Kaya nandun. Pero, maski nandiyan sila, wala namang masama dahil public works and highways ang kontrata. So, marami po ibibintang sa akin, pero lahat wala pong katotohanan. Kagaya yung sinabi ko, I'm willing to go to jail kung totoo lahat yung mga kasinungalingan na panira sa akin. Yun ang gawain mga attack dog, yung mga
ulol na aso, pag nakaamoy ng flood control, kumakagat. Kaya kausap ko lang, hindi ko pa nakausap, pilit ko tiyatawagan si Mayor Isko Moreno, tumulong paghuli ng mga ulol na aso sa Metro Manila, sa huli sa City Pound. Ang batas dyan, kailangan tubusin yung may-ari ng mga asong ulol. Parang ko, walang tutubos sa kanila. Maraming salamat po.